Hello guys, ang ituturo ko ngayon ay ang kung paano magbasa ng metro or measuring tape. Sa measuring tape, we have two systems. Yan ang English system at metric system. So alamin natin kung ano ang English system at metric system. Ang English system ay matatagpuan mo sa upper side dito sa taas. Ang metric system ay matatagpuan mo dito sa ibaba sa lower side. So kapag sinabing English system, meron ditong inches, feet at yard. Sa metric system, meron ditong mm or millimeter, cm or centimeter, m or meter. So, umpisahan natin kung paano basahin ang inches, feet at yard, at kung paano basahin ang millimeter, centimeter at meter. So mapapansin mo na maraming guhit kasi natatakpan itong hook. So kailangan natin mag-adjust. Like for example, ito ang 0 at ito ang 1. So makikita mo sa 1 inch na yan na mayroong kalahati. So yan ang 1/2. At ang kalahati ng kalahati ay 1/4. So merong 1/4, 1/2 at 3/4 bago mag 1 inch. Okay? So ang mga corresponding na guhit na yan ay may mga kanya-kanyang sukat. So magdodrawing ako para lalo mong maintindihan. Okay, let's begin. So start tayo sa inches. Halimbawa, ito magmula rito at hanggang dito ay 1 inch. So, lagyan na natin para maunawaan mo. Itong simula na to ng iyong measuring tape sa inches ay 0. Okay? 0 yan. At ang kabuuan nito ay 1 inch. Okay? Ngayon, ang kabuuan nito ay hatiin natin. So pag hinati mo ang isang buo, yun ay 1/2. So guhitan natin. So ang kabuuan ng 1 inch ay 1/2. Okay.
Malinaw, di ba? So, paano makukuha ang 1/4 at 3/4? So, ang gagawin mo lang ay ipa-plus mo lang ang 2 plus 2 is equal to 4. So, kunin natin ang 1/4 at 3/4 dito sa 1 whole. Guhitan natin. So, ayan na, may guhit na. So, paano makukuha ang 1/4? So, katulad ng sinabi ko, 2 plus 2 ka lang. 2 plus 2 is equal to 4. Okay, lagyan mo ng 4. Lagyan mo ng 4. Lagyan mo ng fraction bar. Lagyan mo ng fraction bar. Okay, tapos mag-count ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang 16 yan, hanggang 32 yan. Pero dito muna tayo sa 4. So, lagyan na natin 1, 2, 3, and 4. So, lagyan natin para makuha natin ang kalahati ni 1/2 ay 1/4. So, ito na yon. Lagyan mo lang ng 1 na numerator at ang denominator niya ay 4. So, meron na tayo 1/4, 1/2, at 3/4. Paano nangyari yun? 1, 2. So, itong 1/2 ay 2/4 yan. 2/4. 1, 2, 3. Lagyan mo ng 3. At ang 1 inch ay 4. So, nagtapos siya sa 4/4. 4/4. Ulitin natin. Ang kalahati ng 1/2, i-plus mo lang yung 2 plus 2 equals 4. So, ilagay mo dito 1, 2, 3. 1/4, 1/2, and 3/4. At ang 1 inch ay 4/4 or 4/4. So, ang tanong, paano naman hahatiin ang 1/4? So, ang una mong gagawin, ipa-plus mo uli ang 4. 4 plus 4 is equal to 8. Habang lumalaki ang numero, lumilit ang sukat. So, guhitan uli natin sa 2, 3, 4, at pang-5 itong 1 inch. So, lagyan na natin 4 plus 4 is equal to 8. Ano ang kalahati ng 1/4? Of course, 1/8. So, 4 plus 4 is equal to 8. So, lagyan mo lahat ito ng 8. At ang pinakadulo ng 1 inch ay 8. Dapat magsasarado rin siya sa 8. So, lagyan natin ang fraction bar sa 2, 3, 4, at pang-5 itong sa 1 inch. So, lagyan na natin ng bilang 1, 2, 3, 4, 5. Pero ito hanggang 8.
Okay? Lagyan na natin. Ano ang kalahati ng 1/4? Of course, 1/8. Lagyan na natin 1, 1/8, 2, 3, 3/8, 4, 5, 5/8, 6, 7, 7/8, 8. Ang 1 inch ay nagsarado sa 8/8. Okay? So, kanina, meron tayong 1/4, 1/2, at 3/4. So, ngayon, kinuha natin yung kalahati ng 1/4, 1/8 yun. Ang pagbilang niyan ay odd number. 1, 3, 5, 7. Ganun lang, di ba? So, ang kalahati ng 1/4 ay 1/8. So, ganito lang gagawin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat mag-ending siya sa 8/8. Kanina nag-ending siya sa 4/4. So ngayon, kukunin natin ang kalahati ng 1/8. So lagyan natin ng guhit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ngayon, katulad ng sinabi ko, di ba, 2 plus 2 is equal to 4. 4 plus 4 is equal to 8. So, 8 plus 8 is equal to 16. Habang lumalaki ang numero, lumiliit ang sukat. So, 2 plus 2 is equal to 4. 4 plus 4 is equal to 8. 8 plus 8 is equal to 16. So, lagyan mo lahat ito ng 16. 16, 16, 16, 16, 16, 16, at 16. Fraction bar. So, lagyan natin ng fraction bar lahat. Fraction bar, 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 fraction bar. So, dapat sa 1 inch, magsasara siya sa 16/16. Okay? Ngayon, mag-count ka uli ng 1, 2, 3, 4, 5, and so forth. Okay? Let's start here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. At ano ang sunod sa 15? 16. So, nagsara siya sa 16/16. Kanina ay nagsara siya sa 4/4, 8/8. Ngayon ay nagsara siya sa 16/16. Ibig sabihin, tama ang iyong paglalagay ng sukat. Ang iyong pagbabasa ng sukat. So ngayon, kukunin natin ang kalahati pa ng 16. So tulad ng sinabi ko, 2 plus 2 is equal to 4. 4 plus 4 is equal to 8. 16 plus 16 is equal to 32. So lagyan natin ng guhit uli.
Isa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ngayon, ulitin ko, 2 plus 2 is equal to 4. 4 plus 4 is equal to 8. 8 plus 8 is equal to 16. Habang lumalaki ang numero, lumiliit ang mga sukat. So, 16 plus 16 is equal to 32. So, lagyan natin lahat ito ng 32, 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 at itong 1 inch dapat magsasara siya sa 32 over 32. 32. Okay. So, lagyan na natin ng fraction bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ngayon, gagamitin natin yung add number. 1. So, ang kalahati ng 1 over 16 ay 1 over 32. So, count tayo ng tuloy-tuloy na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ganun lang yung 7, 8, 9. Ganun lang gagawin natin. Add number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Anong susunod sa 31? 32. So, ang 1 inch ay nagsara sa 32. So, ulitin natin. Ang 1 inch ay nagsara sa 4 over 4, 8 over 8, 16 over 16, at 32 over 32. Dapat magsasara yan. Pag nagsara yan, ibig sabihin, tama ang iyong pagsusukat. Okay? So, meron kang 116, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, at 1 inch. So, ang maliliit na guhit na yon ay 132, 332, 532, 732, 932, 1132, 1332, 1532, 1732, 1932, 2132, 2332, 2532, 2732, 2932,
31, 32 at 32, 32. So dapat, katulad ng sinabi ko, ito ay magsasara sa 4/4, 8/8, 16/16 at 32/2 para masiguro mong tama ang iyong pagsusukat. Okay? So pag natapos yan, ganito ang itsura niyan. So nagtapos sa 32/32 ang 1 inch. Actually, pwede mo pang kunan ng mas maliit yan. Ang gagawin mo dyan, 32 plus 32. So, yun ay sobrang liit na. Dito mo na ilalagay yan. Pero hindi na yon binibilang. Okay. Ganyan ang paglalagay ng inches. Hindi yan kailangang i-memorize. Kailangan mo lang ilagay sa tamang kalagyan ang iyong mga guhit. So pag natapos yan, ganito ang mangyayari. From 0 to 1 inch. So, nasagot na natin ang maliliit na guhit na ito. Okay? So, may kanya-kanya silang linya. So, pagdating sa 7, malalaki na yung guhit. So, meron siyang 6 and 1/8, 6 and 1/4, 6 and 1/2, 6 and 3/4, and 7 inches. Okay? Maliwanag. So ngayon, sa feet naman tayo. So punta tayo sa conversion factor. So ito yung conversion factor. Pag sinabing 12 inches, yan ay 1 foot. So bilang tayo. 1 inch, natatakpan ng hook. 2 inches, 3 inches, 4 inches, 5 inches, 6 inches, 7 inches, 8 inches, 9 inches, 10 inches, 11 inches, and 12 inches is equivalent of 1 foot. So vice versa lang. 12 inches is equal to 1 foot. 1 foot is equal to 12 inches. Paano naman tong 1 yard? Ang 1 yard, ang equivalent niyan ay 3 feet or 36 inches. So, sabi dito 3 feet. So, magsimula tayo sa feet. 1 feet. 2 feet. 3 feet. Ayan, ang 3 feet. So, ang equivalent ng 1 yard ay 3 feet. Okay? Or 36 inches. Bakit naging 36 inches? Kasi ito 35 inches na to. So, susunod dun ay 36 inches. 1 yard is equivalent of 3 feet or 36 inches. Okay?
Ngayon, dumako naman tayo sa metric system. Sa metric system, meron tayong mm, millimeter, cm, centimeter, at m, meter. Paano basahin yan? So, andito yan sa maliliit na guhit. Natatakpan kasi ng hook, so adjust tayo. Halimbawa, ito ang 0 at ito ang 1. Yung maliliit na yung 10 yan, bawat isang guhit ay equivalent ng 1 mm, 2 mm, 5, 6, 7, 8, 9 hanggang 10 mm. So ganito yan, palalakahin natin. So ito na yan. Halimbawa, ito yung 10 mm. Lagi siyang nagsisimula sa 0. 0, 1 mm, unang guhit, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, and 10 mm. Kapag meron kang 10 mm, ang equivalent nito ay mako-convert sa 1 cm. So, eto na yon. Adjust tayo. So, meron itong 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm. Kapag kinonvert mo ang 10 cm sa millimeter, dadagdagan mo lang ito ng 0. Kaya yan ay magiging 100 millimeter. Alright? Okay. Kailangan matuto ka nito dahil kung meron kang ginagawa sa bahay, dapat marunong kang magsukat, lalo na kung bumibili ka ng mga kahoy or isa kang welder or isa kang karpintero. Dapat alam mong gumamit ng metro. So, magpunta naman tayo dito sa metric system. Ang metric system ay matatagpuan mo dito sa ilalim. So pag may 10 mm ka, is equivalent nun ng 1 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm. So ang equivalent ng 10 cm is 100 millimeter. E paano naman tong 1 meter? Ang equivalent ng 1 meter is 100 centimeter. So magbilang tayo. 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 40 centimeter, 50 centimeter, 60 centimeter, 70 centimeter, 80 centimeter, 90 centimeter, at 100 centimeter. So ang equivalent ng 1 meter ay 100 centimeter. Okay, maliwanag. Or 1,000 millimeter. Dagdagan mo lang ng 0. So magiging 1,000 millimeter. Then, conversion factor tayo ng
English to metric system. So galing ka sa English, bababa ka ng metric system. Paano ba yan? Itatapat mo lang, halimbawa, ang 1 inch is equivalent of 2.54 cm. Ito yan, no? 2.54 cm. Dito yan pumapalo. Maliliit lang kasi ang guhit. Pero malalaman mo rin yan. 2.54 cm ang katapat ng 1 inch. So, ano naman ang katapat ng 1 foot? 1 foot is equivalent of 30.48 cm. So, punta tayo sa 1 foot. Ito ang 1 foot. So, itapat mo lang. So, yan ay 30.48 cm. Paano naman ang 1 yard? Ang equivalent niyan ay 91.44 cm. 1 yard is equivalent of 3 feet. 1 feet, 2 feet, and 3 feet. So, ang equivalent niyan sa English to metric system ay 91.44. Ang 1 yard is equal to 91.44. So, ayan, 91.44 centimeter. Okay. I hope natuto kayo sa pagbasa ng metro. Okay guys, hanggang dito na lamang tayo. So don't forget to click like, click subscribe, select all sa ilalim ng video ito para updated ka sa mga susunod pang math video natin. Thank you for watching. Have a great day. Bye.